hindi ko in-expect na meron kayo hinandang ganun. Thank you po, Star Magic fam. Thank you. Na-touch naman ako. Oh, of course, syempre, dito sa Star Magic Spotlight Press Con, lagi naman natin celebrate yung mga milestones sa mga Star Magic artists. At ito nga, napakalaki nung sa'yo, Andrea. Gosh. Kamusta ang haba ng hair mo, Andrea? Ay, kaya nga tinali ko na muna eh. Kaya pinaulitin ko muna siya eh. Haba eh. Sabi ko, oh! Pero sobrang laking honor nun, ha? And ang Actually, dami mong kasama rin dun sa list na yon na hindi lang local artists, diba? International yung list na yon. So, kwentuhan mo naman kami nung una mong nabalitaan to, paano mo siya tinig, ano yung naging unang reaction mo? Well, last year kasi napabilang na din ako. Pero I think, from what I can remember, top 16 yata. Doon pa lang super happy ko na. Mapabilang lang doon kahit nasa 50 or what. Like, syempre, it's such an honor talaga na mapili yung face ko, ganyan. So, nung nalaman ko na parang top 1 ako, ano lang yun eh, random Tuesday yata yun or something. Tapos nag-aayos ng buhok. Salam ko lang, top 1 ako. Tapos tinignan ko agad yung sarili ko sa mirror. Tapos, top 1 ka? As in, talagang tuwan-tuwa lang ako. Tapos ang una kong, tinanong ko talaga yung mommy ko. Sabi ko, Ma, anong feeling? Ikaw ang naglabas sa mundo ng top 1, ganyan. Siyempre, masaya kaming lahat. Pero, thankful lang ako. Pero hindi ko siya siyempre pinapapasok sa ulo ko na top 1 ako. Siyempre, ang saya niyang pagbiruan, lalo na with my friends. Kasi, the day na nalaman ko, parang pupunta ako sa mga friends ko. So, siyempre, puro asaran lang. Na parang, parang di naman. Parang, over Jisoo, gumaganon sila. Parang, pero, happy lang talaga ako. Ang saya lang niya. Happy, but, hindi ko siya pinapapasok sa ulo ko na top 1 ako. Kasi ayoko naman na doon lang nakadepende yung pagkatao ko at saka yung lahat ng pinaghirapan ko, diba? Iba pa rin lahat yung bilang artista ako tapos naging top 1 ako. Nakakaya siya pag-usapan namin, sobrang nakakaya. Pero okay na. Satisfied na kami dun sa answer mo. Don't worry. Parang nahiya na siyang magsalita. Pero tulad nga na nakita natin dun sa napakagandang AVP, no? You are more than just a pretty face. Or should I say, a most beautiful face, di ba? Kita naman natin yung achievements mo doon. Simula bata ka, nagtatrabaho ka na. At tulad nga ng pinakita natin doon, you are now the youngest celebrity CEO in the Philippines. So ngayon, aside from being an actor, an influencer, dami mong ginagawa, paano mo naman manage lahat yung time management mo ba? Kumusta? Pwede bang, can you paint us a picture? Ano ba yung usually nangyayari sa life ng isang Andrea Brillante sa dami ng ginagawa mo? Well, ngayon kasi wala pa ako show, so medyo mas may free time pa ako. Pero, sa isang linggo, madami nang nangyayari sa akin. Sa isang araw pa lang, dami nang nangyayari sa akin. Tinatry ko talaga yung best ko na mabalance ko lahat. Na kahit madami akong trabaho, since bata ako nagtatrabaho na ako, hindi lang pagiging artista, pinasok ko din kasi yung pagiging influencer, dancer, artista, tapos ngayon pinasok ko din ng business. Ayoko naman mawala ng sense of self. At ayoko naman na puro doon lang ako nakatutok, lalo na early 20s pa lang ako. I still wanna be young. I still wanna enjoy my youth. So, tinatry kong mag-find ng time for my friends, for my community sa church, sa friends ko, sa sports. So, minsan, after nito, pupunta ako sa Alabang, pupunta pa ako sa training with my friends. Training ng ano ito? Frisbee naman. Frisbee, oh. Bago kong inaaral na sport. Hobby, Bago lang siya. Pero meron akong ballet, meron akong, yes, it's a sport now. Sa mga naririnig ko, nagbubuluhan, frisbee. Yes. Masaya siya sport, guys. Try nyo, sa'yo na. Anyway, so tinatry ko talaga. Very Gen Z, no? I try to be really intentional with my time. And with my time with my family and with my friends. Everyday nakakausap ko pa rin yung mama ko. Hindi ako texter, I'm a really bad texter, mas makol akong person, but I try to find time for everything. Kasi if hindi ka maging intentional with your time, masasayang mo siya. And ako talaga, precious ang time nating lahat. Gusto ko talaga na-enjoy ang life.
lalo na pag-gets. Lalo na pag-gets, ito talaga may energy ka pa for everything. Sinusulit ko lahat. Mukha namang maximize mo talaga. May ballet ka pang nabanggit. Nagba-ballet ka? Bakit? Yeah. Saan Nag-stop galing lang ako yun? recently. Parang nagkaroon lang ako ng break kasi naka-find pa ako ng time for my solo travel. More than 1 month ako wala. Naka 4 countries ako, I think. Wow. So after nun, super pagod lang ako. Kasi pag mag-isa ka, ikaw may buhat ng lahat ng gamit mo. Tapos ano ako, overpacker pa ako. Super high maintenance ko. So yung mga maleta ko, mas mabigat pa sa akin. 3 ako yung maleta ko. So after nun, nag-break muna ako. Pero yes, minsan ang schedule ko sa Tuesdays ay morning ballet. And then siguro may meeting ako sa Lucky Beauty. And then afternoon, 6 p.m. to 8, football, 8 to 10, frisbee. So parang nag-balance ko siya. And then the next day, taping, Friday, ganun. So, pagod. So, bukod dun sa work life na alam natin kay Andrea, ang dami niya pa palang tinatago na sides Yeah. sa kanya. May personal Yeah. life din siya. Yeah, I actually have a private personal life na hindi alam ng lahat ng tao. Yung Europe ko, hindi nila alam kung kailan ako nawala. Like, I'm very open, pero madami pa rin akong yung for me lang and my friends as a private person. I think, kaya ako kinakaya lahat, it's very important na meron kang pagiging artista and meron kang sense of self, meron ikaw lang, meron kang business na ikaw, iba ka sa business, iba ka sa pagiging artista, and iba din ako sa personal life ko. And that's how she is able to manage everything. It's important para hindi ka mawala, lalo na showbiz, ang dali mawala sa fame, kapag hindi ka grounded. Important na meron kang firm ground. Oo. Tsaka yung mga tao sa paligid mo. Foundation ka, dapat- ganun. Oo. Tsaka yun nga, yung mga tao sa paligid mo dapat din, yung may kilala sa'yo na Yes. bukod sa pagiging artista, yung kung Yes. sino ka talaga. Alam, nakakatulong yun sa sense of self. Okay, now, next question natin. Ito na. Being named the most beautiful face of 2024, masanay ka na dito, Andrea. How do you take care of yourself? O ito, tips naman, beauty tips. With such a busy schedule, how do you make time for self-care? Kasi nga usually, di ba kapag Yeah. busy ka, pinipipol ka, or di ba? Ngayon nga, may breakout nga ako ngayon eh. Sa lagay na yan, Yes, Andrea. meron kaya siya, si sister. Nagpapakita siya si sister. Andyan siya. Importante na may sleep. Importante talaga ang sleep. Kahit ang hirap na isingit minsan. Akala ko nga, dati kapag mas tumanda na ako, baka mas may time na ako for sleep. Mas nawawala siya. Nawawala pala siya pag tumatanda ka. Fake Kasi news yan. akala mo, di ba, antukin ka na pag matanda ka na, ganyan. Pero nawawala ang pahinga. Yes. Importante pong may pahinga kasi kahit gaano ka kaganda, kung hindi ka nakatulog, hindi magpapakita yung ganda mo. Importante din na hydrated tayo, lalo na nasa Pilipinas tayo. At mainit ang ating country, importante na ang health natin, hydrated tayo, kumakain tayo ng maayos sa pagkain. Ayan, tinatry ko yan baguhin ngayon 2025 ang aking diet. Ano pa ba? Meron ka bang mga hindi kinakain? May mga ipagbabawal ka ba sa sarili mo this 2025? Paanong dahil? Hindi ko talaga kasi kayang bawasan yung sweets ko. I think hindi ko siya kaya bawasan. But, nagdadagdag na ako. Believe it or not, nagdadagdag na ako ng vegetables. I don't eat veggies kasi, pero now, para mas maalagaan ang ating sarili, gusto ko mag-vegetables. Tapos, ano pa ba, invest sa skincare. Importante ang skincare. Invest sa mga ginagamit mo sa self mo talaga. Like makeup, skincare. Ako, ang skincare ko kasi Brilliant Skin. Ever since I was 16, proven and tested na yon. Tapos of course, ang gamit kong makeup. Ako kasi nag-aayos ng makeup ko eh. Ako nag-research and development sa Lucky Beauty. So alam ko talagang maganda siya. So yun talaga yung ginagamit ko sa face ko. Hindi, it doesn't disappoint, guys. Hindi ako dito sales, to ka. Pero yun ang aking self-care. Tsaka meron na, kahit gano'n ako kapagod, meron akong time talaga sa gabi
na magbababay na ako, mag-good night na ako sa lahat. Skincare na ako, tulog, pagligo, pagkatapos ligo, upo, tapos blower, gagamitin ko yung, pati sa hair ko, choosy din ako sa, sa blower ko. Tapos tanggal ako makeup lagi. Meron akong 1 hour yata, or 30 minutes. Tapos habang nagsa-skincare ako, nanonood ako ng favorite series ko. Yan ang self-care. Lagi may time, may private time para alagaan ang self every day. So, pinaglalaanan talaga ng time Kahit and gaano effort. kapagod sa taping, kahit ano, hindi ko yung tinatanggal sa routine ko. Yan na ang tips from Andrea Brillantes herself. So, sa mga nanonood po, yan po ang susundin natin. And I'm sure Yes. marami rin natuwang mga magulang nung sinabi mong dapat maggulay. Yes, oo guys, yan magulay po. tayo. Kasi nung bata lang ako, doon nang may nagpipilit sa akin. Kasi may parents ako, syempre, alam mo yun, pag bata ka, mas tinututukan yung diet mo. Ngayon kasi I live alone. So walang nagpipilit sa akin na eat healthy. Wala. Puro ko junk food. So eto guys, tayong as adults, wala na nagpapaalala sa atin maggulay. Maggulay po tayo. Magulay tayo. Sarili mo dapat yung ano, nagdidisiplina sa sarili mo. Mm-mm. Okay. Eto naman, ang next question natin. Will we be seeing you on TV again soon for a new project? Maybe? Maybe. I think so. I hope so. Oh, ang dami. For sure. Hindi naman ako mawawala this year sa sa TV. So, for sure makita yun ako, guys. Can't say anything more. Pero, for Abangan sure. na lang natin sa kanyang Definitely. social media platforms. Okay. And, ito medyo makapa-reflect ka dito, Go. Andrea. What is the most valuable advice you've received in your career that you believe has helped you reach where you are today? Eto, since 12 years old ako, parang morals, values ko siya sa pagiging artista ko. At that time, may nagsabi sa akin na tumatak na to sa utak ko. Kasi that time may pinagdadaanan ako tapos hindi ko alam kung paano na. So, sabi lang sa akin, basta magpatuloy ka maging mabait sa lahat ng taong katrabaho mo, sa crew, sa staff, sa co-actors mo, mabait at magbigay ng respeto sa kanila. Maging mabuti ka na co-worker. Pangalawa, galingan mo lang lagi. Like, always give your best sa lahat ng gagawin mo. Do it with love, with passion. Pangatlo, maging masipag ka lang. Kasi dami naman magaling din, pero hindi sila masipag. Ang dami din mabait, pero kulang din sila sa sipag or kulang din sila sa pagbibigay ng best nila. Yung tatlong yon, syempre hindi ako perfect. May days, may bad days ako, hindi ko nabibigay yung best ko. Minsan kulang ako sa sipag, minsan sa sobrang pagod ko naman, kulang ako sa patience. So minsan bad mood ako, hindi ako yung pinaka-nicest that day. Pero I really try my best to hold on sa tatlo na yun na values ko pagdating sa pagiging artista. Basta, lagi ka lang maging mabait, lagi ka lang always give your very best, and maging masipag ka lang. And kahit anong lindol dumaan sa industriya na to, since para talaga tong storm eh. Sometimes it's a war, it's a battle. Kahit ano yan, basta manatili lang ako dun sa tatlong yun.